ang bullying, hindi lang sa Pilipinas pero sa buong mundo. Mapapag-usapan natin ano ba ang bullying, ano ba ang causes nito. Kasama ni Dr. Babes Arcenas, ang spokesperson ng Psychiatric Association of the Philippines. Good morning. Good morning. Ma'am, natanong ko po, maybe to begin this topic, maybe we could talk about what bullying really is. Ano po ba talaga ang sense nitong bullying na to? Ang bullying kasi ay pwedeng mangyari kahit kanino man. Be it matanda, bata. Ito ay parang feeling mo na nathi-threaten ka at yung pagkatao ay hindi lang dahil sa nilalait ka, no? It could be physical, it could be emotional, verbal, and it could be through cyber bullying. So, madaming klase siya, hindi lang isa. Ano ba yung mga causes kung bakit nagiging bully ang isang tao? Alam mo kasi madaming ugat yun no? Kapag ang isang tao ay nakaranas din sa kanyang buhay ng bullying. Or ang feeling niya parang wala siyang kakampi at siya mismo ay hindi nakakahanap ng pagmamahal mismo sa kanyang tahanan. So, yun ang mga main reasons kung bakit nagiging ang isang bully. Pero paano naman po, bakit naman po yung mga binubully naman po, paano naman po nila hinahandle po siguro yung mga ganitong situation na sila tinithreaten or nafe-feel na kawawa nga po sila? Alam mo, Sandra, napakahirap. Madami silang pinagdadaanan. Minsan, wala silang, alam mo, yung parang lakas loob. Nasasabihin na, ay ganito, nilalait ako, pinagsasamantalahan ako, o kung ano man yun, no? Kaya, dito minsan nagka-clam up sila. And that's the problem. Kasi nakikita mo, umiiyak, hindi nagsasalita, ayaw lumabas. So, yun ang mga simptoma. Okay, I guess kailangan na natin itanong, kasi usually iniisip natin bullying, laging nare-relate sa school. Pero actually, hindi lang sa school nangyayari ang bullying. Kahit anong edad po ba nangyayari ito? Mostly kasi ang nakikita natin reports is bullying sa school. Pero alam mo, meron din sa workplace, meron din kahit saan, no? Basta meron kang isang environmental situation at ang feeling mo talagang ang pagkatao mo ay talagang put in a squander. Parang ikaw dapat ganito ang tingin mo sa sarili mo, bumababa tuloy ang self-esteem mo. Mama, babalik naman po sa bullying siguro sa mga bata, siyempre sa paaralan, alam naman natin na nagbukas na nga ang pasukan para sa mga kabataan. Paano naman po siguro tutulungan ng mga magulang, kunwari ang anak nila ay binubully, paano po ba nila, kasi sinasabi niyo nga po ay hindi po nila talaga kaya i-share minsan ito. So paano po bilang siguro isang magulang, paano nila i-address yung problema na ito ng kanilang anak? Tingnan mo ang telltale signs. Kapag ang isang bata o isang member ng pamilya ay kakaiba na ang kanyang kinikilos, nakikita mo na sobrang takot. At minsan, pag yung isang taong very talkative, tapos nag-drum up, hindi nagsasalita, at saka parang may kinatatakutan, know this, ano bang nangyayari sa kanya, it should start from the home. It should start from the family. Yes. Okay, pero sa side naman ng bullies, what if yung anak mo, yung bully nga, ano ba yung dapat gawin? Napakahirap, ano sasabihin ng isang nanay o tatay, kailangan talaga kausapin nila ng maigi. Ano ba ang nangyayari? At hindi lang yan kasi ang bata, pag nakikita niyang paligid niya na merong away, alam mo yun, hindi maayos ang pamilya, ay baka sasabihin niya sa sarili, okay lang na nag-aaway. And there lies the problem. Hindi lang pala sa bata. Tingnan mo ang situation sa family. Pero ito po ma'am, para bukas dun sa mga binubully, meron po bang mga parang proper counseling, kumbaga, para sa kanila? And syempre, that goes also for the bullies as well. Parang paano mo sila ikakausapin nga tungkol sa mga problemang ganito? Like, be it na bully ka or ikaw nang bubuli, they all need help. Yes. At ito ay usually naibibigay lang sa amin kapag may mga complaints. Sila ay syempre tao din naman at binibigyan natin ng proper na therapy para sa kanila. Okay, pero for yung mga batang na binubully, parang who should they usually turn to first? Kasi syempre nakakatakot, diba? So like teachers, friends ba dapat? Oo. Authoritative figures dapat. Family members, ang mga taong
influensya sa buhay niya, at yung mga school, at saka sa workplace, yung mga boss. Yes. Ito po ma'am, siguro marami po sa atin ang hindi nakakaalam kung gaano kalaki ang impact ng bullying sa personality or sa self-esteem ng isang tao. Na minsan po, pati pag sa pagtanda ay dala-dala po nila yung pagbubuli sa kanila or yung pagiging bully po nila. Tama po ba to? Yun ang kasi kapag hindi na-address yung bullying behavior, ay pwede siyang magkaroon ng madaming ugat na mga simptoma. Pwede magkaroon ng anxiety, sobrang nervyos, at hindi lang yan, ano? Ang endpoint nun, depression. Kapag ikaw ay hindi mo naaayos ito, ay pwede ka magsabi na, ay, wala nang pag-asa. Lahat ng mga tao, ito yung tingin sa akin. No? So, nagkakaroon siya ng generalization. Ay, I'm not good enough. And there lies the behavior na baka mag-attempt sila magpakamatay. That's the most difficult thing. Okay. Pero yung proper upbringing, kasi diba mayroong formative years yung bata, parang does this also play a crucial role in yung outcome ng personality ng bata? Yes, everything starts at home. Kung ano yung nakikita niya, ano yung namulot ang mata niya sa pamilya niya, sa nanay, tatay niya, ito ay umpisa na kung ano yung magiging ugali niya in the long run. So, yun lang ang payo ko sa mga nanay at tatay, papakita natin yung pagmamahal. Kasi kung nakikita nila na may away-away sa bahay, pwede rin na this would result to bullying ng mga bata. Ito po ma'am, nasabi niyo nga po gusto ko kasing curious lang ako, kung dun sa mga matatanda nga po na siguro na nadala na nila yung pagbubuli sa kanila and yung mga nambubuli also. Is there such a thing na, parang masasabi niyo ba it's never too late, kumbaga, to cure the bullying na nangyayari, kunwari, sa personality ng isang tao na siya yung binubuli, para nga po hindi po ma-lead siguro into extreme depression, yung suicide. Never too late po ba para magpa-konsulta? Yes, Sandra. There's always hope, no? For sa tao na bubuli at saka yung bullied. Mga bullies, no? Kasi ito ay kapag nasa early phase of the character or behavior, ay pwede pa naman maagapan. Lalo na kapag may mga disciplinary measures na nabibigay, no? Sa nambubuli. At saka kapag na-address yung mga symptoms ng anxiety and depression. Okay, pero speaking of yung nadadala yung parang yung in the real world, yung mga bullies na talagang may threat to life, syempre nakakatakot talaga to speak out against them. Would you suggest na talagang professional help na agad yung isisik ng mga nabubully na ito? Yes, be it in any form, kapag merong pagbabago sa ugali, at anything na nakikita natin na hindi na normal, kailangan talaga magpatingin sa isang espesyalista. Yes. Okay. Pero ito po siguro ma'am, importante po para po siguro din hindi po nga nabubuli ang mga tao, ay kailangan po siguro i-build yung self-confidence po nila din. Kasi ang bullying naman po, hindi lang po physical, di ba? Yes. Parang sometimes through words na parang minsan nafe-feel mo na dinedegrade ka, ino-offend ka. So, importante po talaga yung confidence po ng isang tao, no? Lalo na sa isang bata. Kapag ang self-confidence, self-esteem ay mababa, siya ay bata pa, pwede kahit na ang ganda-ganda niya, no? Feeling niya, ang pangit ko, no? So, there goes the poor self-esteem. So, kailangan mabibid up po, tama ka. Yes. Very right. At ito ay dapat hindi lang sa school, kundi sa family. Yes. At saka sa mga tao sa paligid niya. Okay. And of course now, in the age of social media, napaka-rampant na rin ang social bullying. Ay, nako. Yung cyberbullying, sorry. Ano ba, parang do you get a lot of these cases as well, ma'am? Alam mo, ang nakikita ko, no, there is an increasing trend sa cyberbullying. Kasi ano yun kung hindi mo masasabi personally, no, masabi sa Facebook, Yes, online. chatting online, at yun ang napakahirap kasi minsan hindi mo siya matitrace. Yes. Ito po nga ma'am, may nabalitaan nga po ako na parang, kumbaga na isang bata, 13 years old yata, ang nag-Facebook comment lang. And then, ang nangyari ay siya binugbog daw ata kung saan siya nag-comment. Dahil yun nga, parang hindi lang cyberbullying, kumbaga dahil sa online world, sinugod siya in real life at binugbog siya. And unfortunately, kinasawi nga daw po ito ng kabataan ito. So, batang-bata pa lang talaga, nakikita na natin yung bullying na problema na yan. Yun ang mahirap kasi ang mga kabataan ngayon are so engrossed, diba, sa internet world. Yes. May iba silang mundo So, dapat ito ay kailangan din mga parents na to guide these children. Yes.
Ma'am, siguro para naman po baka sa mga kabataan, ngayon alam naman po natin na yung online world nga talaga lahat nilalabas, kunwari mga naramdaman nila o yung mga gusto nila sabihin. Baka meron po kayong mga gustong tips para sa kanila na para siguro maiwasan na rin po nila yung pagbubuli or yung sila ay mabuli nga po. Okay. Para sa akin, ang mga magulang kailangan magiging parang friends, no? At the same time, as disciplinarians. Sa mga nakikita nila na nabubuli yung mga friends nila, kailangan ma-report ito sa authorities ASAP. As soon as possible kasi para maagapan kaagad. Ma'am, the authorities you're talking about are the people, is this like government authorities or sa school? Ano po bang usually na authorities Yung na dapat sabihin natin, the nearest, no? So, okay, yung mga sa school, mga principal, at saka sa mga boss, sa mga workplace. Pero ma'am, on a lighter note, meron kayong event coming up next month. Can you tell us a bit more about this? Yes. Gusto ko ipakita sa inyo. Yes, sige po. Yung BPA or Philippine Psychiatric Association, beyond 40 years. So 40 years na kami. Ang gagawin kasi namin is defining our past and shaping our future. That would be on July 24 to 26, 2013. At tayo magkita-kita sa Edge Shangri-La Plaza. So for any details, please call us 635-9858 at kayo ay imbitado, Yes, Sandro. wow. Thank you po, ma'am. Thank you, Okay, Carla. thank you so much, ma'am. Pero aside from that, okay, last na lang. Okay. Konting tips na lang, I guess, for our parents. Kasi syempre, for the parents out there, kasi syempre, di ba, sila yung malaking impact talaga sa mga, and they should be the examples then for them. Could you please give us? Yes. Para sa akin, no, bilang magulang, kailangan pakita mo yung pagmamahal para mga anak mo ay mararamdaman nila yung love and care mismo sa bahay para prevent natin yung mga bullying behavior. At sa mga nabubully naman, i-monitor nyo yung mga anak nyo. Yes. Okay. And yan, syempre, kasama natin ngayong umaga, si Dr. Dr. Babes Arcenas, Yes. ang spokesperson ng Philippine Psychiatric Association.